Kuya Poy. Dear Kuya Poy, ako po si Kyla, 25 years old mula dito sa Bulacan. Hindi po tungkol sa relationship sa boyfriend ko ang idudulog ko sa inyong programa. Ang totoo po niyan, tungkol sa tiyahin ko iikot ang aking storya sakaling mapili niyo po ang aking kwento. Hindi ko alam Kuya Poy pero pakiramdam ko kasi ay grabe ang pagiging pakialamera ng tita Len ko. Akalain nyo hindi lang basta-basta nangingialam si tita sa aming pamilya kundi dapat gawin mo pa ang mga ipinapangaral niya sa amin. Kesyo kahit diktahan niya si mama ay dapat gawin niya raw ito. Kasi kung hindi raw ay asahan mong magkakasamaan daw sila ng loob. Ang isa sa mga hindi ko naman maunawaan Kuya Poy ay may ugali rin siyang ikinukumpara ang kanyang mga anak sa amin. Bukod sa achievements ng kanyang mga anak ay hindi rin nawawala ang pagiging masunurin daw at mabait ng kanyang mga anak na pinsan namin na dapat daw na pamarisa namin dahil yun daw talaga ang magandang standard ng mabuting anak. Poy, kaya nga hindi na rin ako nagtataka kung bakit nagiging nagger na rin si nanay dahil sa pressure na natatanggap niya mula sa kanyang kapatid na si Tita Len. Araw-araw ba naman na nasa bahay namin ang magaling naming tiyahin? Ang depensa naman kasi ni Tita Len kung bakit ganito lang daw siya mangaral sa amin ay dahil ayaw niya raw kaming mapasama. Pero kasi naman Kuya Poy, pakiramdam ko, hindi naman kasi talaga nakakatulong na ang mga pangaral niya sa amin at sa halip ay napaka-negatibo nito pagdating sa aming pamilya. Lalo tigit sa impluwensyang gusto niyang iparating sa aking nanay mismo. Feeling ko sobrang negative na ng aura ni Tita Len sa tuwing nasa bahay namin siya. Wala namang problema sa pamilya namin Kuya Poy pero grabe kasi kung kontrolin kami ni Tita Len. Pero imbes na kampihan kami ni nanay, si nanay naman ay nagpapakumbaba na lang kesyo hayaan na lamang daw ang tiyahin namin. Kung minsan pa nga iniisip ko na lang na wag nang umuwi sa bahay dahil naririndi na rin ako sa pagbubunga nga ng Tita Len sa loob mismo ng aming tahanan. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programang Heart to Heart. Umaasa po ako na sana ay makakuha ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Kyla. Pero ang sinasabi naman natin dito na walang masama sa ginagawa ng tiyahin mo kung kukunin nyo naman bilang isang pamilya yung mga magagandang mga pangaral niya. Okay? Kunin nyo. Kumbaga parang sa mga prutas lang kapag ka namimili tayo, di ba? Kapag ka bulok naman na, wag mo nang kunin. Pero kapag ka fresh at maayos naman, sige kunin mo yung mga pangaral na yun. Okay? Ayan. Pero ipaalala mo rin sa nanay mo na, teka lang nay, meron kang sariling pamilya na pinapalaki dito sa loob ng ating tahanan. Huwag hayaan na ang ibang tao ang sige ang pangaral at panghihimasok na kasi yan kapag kaganyan. Pero ipaalala mo sa nanay mo na mas kilala mo kami kesa sa tiyahin namin. Mas kami ang iyong dugo dahil kami ay nanggaling mismo sa sinapupunan mo. Kaya kailangan lang talaga na merong isang pag-uusap na seryoso between you and your mother. Okay lang naman na makinig sa mga pangaral pero siya lang rin na may kapangyarihan na patigilin na rin ang tiyahin niya o ang tiyahin mo. Okay? Sa pagbubunga nga sa inyo, sabi mo na ito po ang tahanan namin. It's supposed to be our safe space. It's supposed to be filled with love. Dapat puno ng pagmamahalan itong tahanan natin, nanay. At yung panghihimasok ni Tita Len ay hindi na po nakakaganda. Nakakawalang gana na. Okay? Kaya naman, kausapin niyo yung kapatid niyo, limitahan ang mga kung may gusto siyang sabihin sa amin bilang mga pinsan, sa inyo na lang padaanin. Huwag na sa bibig niya manggaling mismo dahil nakakasama na rin ng loob. Dahil mahirap naman po sa mga matatanda nga dyan, huwag naman kayong sermon ng sermon. Learn to appreciate. Okay? Kapag may tamang ginagawa ang mga bata, sabihin niyo sa kanila. Hindi yung nandyan lang tayo para sawayin sila.
Okay? Bukod sa pagsaway, kung may maganda sila mga nagagawa, i-appreciate natin yan, i-encourage natin na ituloy pa nila yun. Okay? Huwag tayong nagpapaka-perfect. After all, dumaan tayo sa pagkabata, dumaan din tayo sa mga pagkakamali, natisod din tayo, nadapa rin tayo, naging problema rin tayo noon. Huwag tayo nagpapaka-perfecto. Meron lang kino-cover yung Tita Len mo, Kyla, unawain mo na lamang siya. Okay? Baka dun sa bahay nila, hindi siya napapansin, dyan sa inyo, napapakinggan siya. Meron din siyang problema. Okay? Kaya dyan na po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,